Panginoon, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Habang tayo po ay nasa espiritu ng, pagsamba, tayo naman po ay dadako sa ating, sama-samang pananalangin na tinatawag nating congregational prayer, ano po. So, tayo po ay bilang isang iglesia, tayo po ay hihingi ng mga pagpapala, hihingi ng direksyon, hihingi po ng, karunungan mula sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo sa libro ng Efeso. Ang kanyang dalangin ay sabi po dito sa Ephesians 3 verses 14 to 21, "Dahil dito ako'y lumuhod sa harapan ng Ama na mula sa kanyang nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayon mapustos kayo ng buong katangian ng Diyos." Tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Kagalakan po namin na ilatag sa inyo ang aming mga dalangin bilang isang iglesia, Panginoon. In fact, ito ay ginagawa na ng, sa Old Testament hanggang sa New Testament, Panginoon. At ito'y pinagpapatuloy, Panginoon, ng maraming simbahan as body of Christ na ilatag po in behalf ng inyong iglesia, in behalf, Panginoon, ng inyong body, in behalf, Panginoon, ng inyong bride. Amin pong nilalapit ang mga dalangin namin, Panginoon. Salamat po sa inyong programa sa Global Connection Dubai, Panginoon. Naniniwala kami na kayo po ang may hawak ng blueprint ng simbahan na to, Panginoon, ng inyong iglesia. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagugulat sa mga nangyayari. Kayo po ang nagpapadala ng mga pastor. Kayo din po ang nag-aalis ng mga pastor. Kayo ang nagdadagdag ng taon upang i-celebrate ang mga anniversary. Kayo po ang nagdadagdag ng miyembro sa Global Connection Dubai, Panginoon. At kayo po ang nagdadagdag ng mga ministry, ng mga partners, Panginoon, upang ang inyong gawain dito sa lupa, Panginoon, especially sa Global Connection Dubai, Panginoon, ay patuloy na maparangalan ka at maingat naming ibinibigay sa inyo, Panginoon, ang aming buhay sa pamagitan ng pagpa-participate, Panginoon, sa aming pagkatawag sa inyong iglesia, Panginoon, upang maipalaganap ang mabuting balita sa mga wala pa pong relasyon sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Salamat din dahil hindi ka nagugulat, Panginoon, kundi alam niyo na po ang mangyayari sa mga darating pang panahon, Panginoon. Kaya nga kami bilang isang iglesia ay nagkakaisang ilapit sa inyo, Panginoon, itong aming mga dalangin. Amin pong nilalapit sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng pastoral team ng Global Connection Dubai sa pangunguna ng inyong lingkod, kasama po ang Elder Papa Bear at ang Pastor Joel. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang nagbabind sa amin upang ibigay yung inyong direction. At kagaya ng isa sa mga agenda namin, Panginoon, ay malinawan at magkaroon kami ng clear picture, Panginoon, ng inyong mission at ng inyong vision na inyo pong ilalagay sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, na magkaroon kami ng discernment kung ano po ang nais niyo pong ipagawa sa inyong iglesia, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming Pastor Joel, ng aming elder na si Papa Ver, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga sacrifices. Salamat sa pagmamahal nila sa inyong simbahan, Panginoon. Ingatan niyo po sila lagi. Dalangin ko po, Ama, na kayo po ang patuloy na pumatag po din ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Amin din nilalapit, Panginoon, ang hanay po ng leadership ng Global Connection Dubai, Panginoon, sa bawat departamento, kay Brother Jones, sa pangunguna ng Pastor Joel, sa pangunguna ni Ate Rem, sa pangunguna din po ni Papa Ver, maging sa pangunguna ni Ninang Eileen. Salamat, Panginoon. Kayo po ang bumuo ng grupo na to, Panginoon. In fact, matutuloy naman tong church, ang GC Dubai, kahit wala kami. Ngunit meron pong privilege, Panginoon, na makapaglingkod dito po sa Global Connection Dubai. Kaya amin pong nilalapit, Panginoon, ang hanay ng leaders. Kayo po ang patuloy na sumama sa kanila
kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. Bigyan nyo din po ng programa, ipakita nyo rin po ang larawan ng inyong programa sa mga nais nyo pong ipagawa sa Global Connection Dubai. Dahil bilang isang katawan, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na kailangan namin ng isa't isa upang magawa po namin yung aming pangarapin, yung aming mission and vision, Panginoon. Nilalapit namin ang magnification team sa pangunguna ni Brother Joms. Nilalapit namin, Panginoon, na alam po namin na mahalaga po sa inyo ang pagsamba. In fact, namatay ka sa krus ng Kalbaryo at kasama po ito sa inyong tinubos na muli niyong tinama at muli niyo pong ibinalik ang ibig sabihin ng pagsamba, Panginoon. At ikaw ay naghahanap ng mga taong sasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Kaya dalangin ko po, Ama, na itong magnification team na amin pong ginagawa, Panginoon, weekly ministry, ay patuloy po namin ma-enhance at the same time, Panginoon, ay patuloy po namin maibigay yung para sa inyo, Panginoon. Salamat sa pangunguna ng aming kapatid na si Jomay, si Brother Joms. Dalangin ko po, Ama, na lagi niyo rin po siyang ingatan. Kayo po ang patuloy na magbigay din ng programa at dalangin ko po, Ama, na patuloy niyo pong bigyan din ng discernment, Panginoon, dito sa lalo na po sa magnification department, Panginoon. Ilalapit din po namin, Panginoon, ang sinisigaw ng aming puso, ito pong mission department. Salamat sa buhay minsan pa ng Pastor Joel sa pangunguna dito. Lord, ito po mission ay hindi po trabaho ng mission department lamang, Panginoon. Ito ay trabaho ng buong church. Ito po ay trabaho ng bawat isa sa amin. Kaya nilalapit po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa amin ng puso, Panginoon, na on fire to witness, Panginoon. Alam po namin, Ama, yung status sa UAE, hindi madali. Ngunit naniniwala din kami sa aming theology, Panginoon, na kayo po ang nagdadagdag ng kaluluwa, Panginoon. Kaya dalangin ko po, Ama, na tulungan niyo po ang bawat isa. Pagkaisahin niyo po kami sa aming layunin. Dalangin ko po, Ama, Panginoon, na itong aming mission, itong aming pangarapin, Panginoon, ay makatulong ang bawat isa upang sa ganun, Panginoon, ay mas marami pa kami makakasama sa mga ganitong gawain, Panginoon. We pray also, Panginoon, sa prayer department. Salamat po sa pangunguna ni Ate Rem. Salamat sa daily paalala, Panginoon, at daily opportunity para maipag-pray po ang bawat isa. Salamat sa buhay ni Ate Rem, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na patuloy po kaming magpanalanginan sa isa't isa. Hindi man po namin alam ang ginagawa ng bawat isa, pero malaking kalakasan at kagalakan po na maipanalangin ang bawat isa, Panginoon. Ganun din naman, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng privilege, Panginoon, na sabihin ng ang mga prayer concern, Panginoon, upang sa ganun ma-empower at the same time, Panginoon, mapalakas, Panginoon, ang pananalangin ng inyong iglesia, Panginoon. Maraming salamat din po sa admin department, sa pangunguna po ni Papa Ver. Salamat, Panginoon, dahil all throughout, hindi niyo po pinabayaan ang inyong iglesia, Panginoon. Alam namin na ikaw ang nagpo-provide, alam namin na ikaw ang may-ari ng church na to, kaya hindi niyo po pababayaan ito. Salamat sa wisdom na binibigay niyo po kay Papa Ver. Dalangin ko po, Ama, lagi niyo po siyang bantayan at ilayo niyo po sa mga stressors. At the same time, Panginoon, ay dalangin ko po, Ama, na patuloy po kaming magpalakasan sa isa't isa, Panginoon. Salamat sa mga department na to, and we are praying for more ministries, Panginoon, dahil we do believe na lahat po kami ay meron pong Holy Spirit na sa amin po ay nag-enhance ng inyo pong gift, Panginoon. Lord, pinupuri ka din namin sa mga partners namin ng mga simbahan, Panginoon. Salamat po sa Global Connection Abu Dhabi, na kapartner po naming nananalangin, na kapartner po naming tumatrabaho, at kapartner po naming gumagawa, Panginoon, upang itong 7 Emirates ay tumayo o magkaroon ng mga simbahan, Panginoon. Maraming salamat na we are looking forward for that day na buong Emirates po, itong Emirates, Panginoon, ay magkaroon ng global connection. Gumamit ka, Panginoon, ng kaparaanan, gumamit ka, Panginoon, ng kapanahunan, gumamit ka, Panginoon, ng inyong kapangyarihan, at ipakita niyo po sa amin ang inyong paggalaw, at doon po kami sasama, Panginoon, sa inyong paggalaw at sa inyong presensya. Salamat din po sa mga partners namin sa Pilipinas, ang BCC Cavite. Maraming salamat sa pangunguna ni Pastor Ronel, kasama ng ilang pastor doon. At salamat sa buhay nila, Panginoon, maging ang BCC Cebu, na amin pong kapartner, Panginoon, upang patuloy na mapalaganap ang mabuting balita, Panginoon, at ma-empower ang mga kapastoran
sa mga Cebu, maging ang SCBC, kasama po ang pangarapin namin na iglesia na maitayo sa inyo pong kapanahunan sa Sampaloc, Panginoon. Maraming salamat. Napakarami pa po naming gagawin, kaya patuloy ko pong hinihingi ang kalakasan ng bawat isa. Physical, Panginoon, i-provide niyo po ang kailangan namin kalakasang spiritual, at the same time, Panginoon, yung aming spiritual, palakasin niyo po ito patuloy, at dalahin ko po, Ama, na lagi niyo pong ibaba ang bawat isa sa amin, at lagi pong ang aming Panginoong Hesus ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, maging ang buhay ng bawat isa na kasama ko dito, kayo po ang nakakaalam ng pinagdadaanan namin. Kayo po ang nakakaalam ng mga sitwasyon namin. Nilalapit po namin sa inyo yung mga mahal namin sa buhay na wala pa pong relasyon sa inyo. Nilalapit namin sila, at dalahin ko po, Ama, Panginoon, na dumating yung araw na sila man ay makasama namin sumamba sa inyo. Sila man ay makasama namin dyan sa inyo sa langit, Panginoon. Maraming salamat po, at maging sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nilalapit po namin, Panginoon, bigyan niyo kami ng karunungan. Salamat sa Book of Judges. Pinakita niyo po yung cycle na nangyayari sa bansang Israel, and as we reflect sa amin pong mga sarili, Panginoon, habang binabasa namin tong Judges, Panginoon, nakikita din namin ang aming sarili na ito kami, Panginoon. Pero mas pinapakita niyo yung inyong biyaya, yung tawak ng inyong biyaya sa kalagitnaan ng aming pagkukulang sa inyo. Pinapakita niyo po sa amin na kami inaabot niyo ng inyong biyaya sa kabila ng aming mga pagkakamali, Panginoon, sa kabila ng aming pagbagsak. Kagaya po ng aming inawit, Panginoon, na ikaw talaga ang source ng aming kalakasan. Kayo po ang nagsusustain sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming turuan as we open yung Book of Judges sa buhay po ni Samson, Panginoon, at ni Delilah. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay, kagaya po ng nabanggit ko po kanina, tayo po ay nasa Judges pa rin, So, kapag binasa talaga natin ito, ay medyo mababasa talaga natin yung paulit-ulit yung cycle, yung spiral na binanggit ni Papa Bear, na talagang intentionally humihingi sila ng pagkalinga, pero pag ibinigay naman, pag pinagtagumpay naman, after nun kinakalimutan na nila talaga ang Diyos, So, itong week na to tinatapos natin yung Book of Judges, at sa Sunday tayo ay nasa Book of Romans, And last Sunday ating tinalakay yung receiving God's help, na pinag-usapan natin yung acknowledgement ng ating kasalanan. I-acknowledge natin na tayo nagkamali, o yung i-acknowledge natin yung pagkakamali natin sa harapan ng ating Panginoon upang matanggap natin yung pagtulong, yung help ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lang i-acknowledge kundi i-confess yung ating kasalanan, sa pamamagitan ng pagko-confess privately, personally, and publicly, At pangatlo, kapag ginawa natin itong mga bagay na to, expect natin na gagawa ang Diyos sa mga bagay na hinihiling natin, Kaya nga magandang tingnan natin na sa araw na ito, pag-usapan natin yung isang very familiar na kwento, at pinamagatan ko po itong God's demand on every believers, yung demand ng Diyos sa bawat mananampalataya. At medyo mahaba itong ating MTM, kaya hindi na ho natin babasahin, So, alam niyo na rin naman po, halos lahat sa atin alam na natin itong kwento na to, na kung saan merong nagngangalang Samson, nabigyan na tayo ng background itong mga nakalipas na MTM, So, kung tayo laki din sa Sunday school, ay medyo alam na din natin ang kwento na to. Kaya nga when we say Samson, ay naalala natin na it carries the message of God's strength, So pag binanggit yung pangalang Samson, ang unang papasok sa atin ay ito'y mensahe ng kalakasan ng Diyos. In fact, mababasa natin na marami na pagtagumpayan si Samson, di po ba? Kahit nga yung mga lion, naalala niyo po ba yung mga laro natin ng bata? Samson, Delilah, and Lion, So, madami na pagtagumpayan dahil si Samson, dala-dala niya yung mensahe ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi lamang 'yon, kundi dala din ni Samson yung message of commitment, yung kanyang buhok, kaya hindi siya nagpapagupit kasi sa kanyang background, isa siyang Nazirite,
na kung saan yung pagpapagupit nila ay isang vow nila, o I mean yung yung hindi nila pagpapagupit ay isang vow nila, parang isang pagpapasalamat nila sa Diyos ano. Kaya nga ito yung sekreto, diyan yung sekreto ng kanyang lakas, 'di po ba? At hindi lamang 'yon kundi yung buhay ni Samson, Samson's life brings the message na not all good beginnings have good ending, ano po. Na hindi lahat ng magandang umpisa ay maganda din ang katapusan. Hindi porket lumaki ka sa church, exit ka sa mundong ito na nasa church ka. So magandang magandang paalala po itong buhay ni Samson na hindi lahat ng magandang umpisa kasi again kung updated tayo sa ating MTN, mababasa natin talaga yung binasa ng ating Papa Bear kanina, si Manoah, na kung saan ay dinalangin na magkaroon ng anak, na kung saan ay tugon ano po sa dalangin na talagang dinedicate nila itong si Samson. Kaya lang to make the story short, alam naman natin ang nangyari ano po, na bumagsak pa rin itong si Samson. But maganda din paalala na habang itong binabasa natin itong buhay ni Samson, Samson's journey reminds us despite our mistakes, sa kabila ng ating pagkakamali, He can still use us. Sa kabila ng ating pagbagsak, sa kabila ng ating sa gitna ng ating mga pagkukulang, sa lawak ng biyaya ng Diyos, sa lawak ng kanyang pagmamahal, sa lawak ng kanyang kapangyarihan, kayang-kaya pa rin niya tayong gamitin. Ano po. Kaya nga magandang tanong na ating titingnan sa araw na 'to, what are God's demand to His believers? Ano ba ang dinidemand? Ano ba ang sinasabi o ano ba ang dapat ginagawa ng lahat ng mananampalataya na gusto ng Diyos? Una, God wants us to be responsible believers. Gusto ng Diyos na tayo ay maging responsableng mananampalataya. Minsan no kasi nabubuhay tayo na sinasabi natin, malawak naman ang biyaya ng Panginoon. Nandiyan naman ang biyaya ng Panginoon, kaya okay lang ako magkasala. Di po ba? May mga ganyang pag-iisip na lumalabas minsan sa atin. Okay lang magmandaya, mapapatawad naman ako ng Diyos. Pero hindi po. Sa Biblia, napakahalaga ng kabanalan. Babasahin niyo po yung Genesis hanggang Malakay, laging tinatalakay dun yung kabanalan ni Yahweh. Kaya nga dito, sa buhay ni Samson na ating pong binasa o ating nagiging MTM nitong mga nakalipas na araw, pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. God wants us to be responsible believers. Hindi lang po tayo isang mananampalataya, kundi isang responsableng mananampalataya. Kasi may tatlong bagay po ang mangyayari sa atin kapag hindi po tayo naging responsable. At makikita po natin yan dito sa kwento ni Samson. What will be the end results if we do not become responsible Christian? Una po, magkakaroon tayo ng ungodly discernment. Alam niyo po yung discernment, parang hindi ka nagiging aware. Hindi ka nagiging aware sa mga nangyayari. At magkakaroon tayo ng ungodly kapag hindi tayo naging responsableng Kristiyano. Magkakaroon tayo una, ungodly discernment. Kung babasahin po natin tong verse 4 ng chapter 16, makikita natin pagkatapos nito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira. So sabi ng mga komentarista, hindi pa naman daw matagal na magkakilala to. Nakita lang, ika nga na iba, love at first sight. Ano po? Love at first sight itong si Samson. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa love at first sight. Pero minsan naniniwala po ako diyan kasi nung nakita ko po si Eunice, alam niyo naman po. At mapapatunayan niya ni Eunice. Pero dito sa kwentong ito, si Samson, sa mga previous MTM natin, may asawa siya eh. Meron siyang kinakasama. Kaya lang nung nakita niya si Delilah, na in love siya. And verse 5, ang babaeng ito'y nalapitan ng 5 pinunong Pilisteo at kanilang sinabi, suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo yan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak. So yun pala yung behind the scene na nangyayari. Itong si Samson, nadala ng kanyang emosyon, nadala ng kanyang feelings, nadala ng pagiging gullible niya, na in love kagad kay Delilah na hindi niya alam kung ano ba yung totoong nangyayari. And again, ito po ang mangyayari sa atin kapag hindi po tayo naging responsableng Kristiyano. Wala po tayong mababasa na bago po na in love si Samson kay Delilah, sinanggunin niya muna sa Diyos.
Wala po tayong mababasa. Basta siya ay nagdesisyon kaagad. Sabi nga po ni Bishop T.D. Jakes, discernment is the ability to see things for what they are and not what they appear to be. Yung discernment daw po yung ating kakayanan upang makita yung mga bagay at yung purpose ng isang bagay, ano po. Kaya dito, hindi nakita. In fact, sa verse 2 ng chapter 16, nalaman ng mga Pilisteo na siya naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na iyon. At magdamag nagbantay. Tingnan niyo po, magdamag na nagbabantay na ang mga Pilisteo para pabagsakin si Samson, para patayin. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Hindi na discern ni Samson na yung si Delilah pala na kanyang inibig ay isang patibong lamang, ano po. Kaya nga, again, ano magiging dulo kapag hindi tayo naging responsableng Kristiyano? Magkakaroon tayo ng ungodly discernment. Ano po? Hindi tama. At hindi lang yun. Ungodly discernment will lead us to ungodly direction. Ano po? Ungodly discernment will lead us to ungodly direction. Kasi nga, mali yung discernment mo, ang bunga nan ay magiging mali din yung direction. Kaya nga kung to make the story short, dito sa buhay ni Samson, sa kwento ni Samson and Delilah, ano po, makikita natin yung relasyon niya. Relationship gone wrong. Kasi nga, mali. Kasi nga, ungodly direction siya. Dahil hindi niya na-discern, ang naging bunga, ungodly direction. At ano nangyari doon? Yung kanyang mga relasyon, nasira, gone wrong. Pangalawa, yung commitment niya, gone wrong. Ano yung commitment niya? Yung kanyang buhok. Yun yung vows niya eh. Kaya nga dun sa yun yung message ng kanyang commitment, pero dahil natukso siya at dahil hindi niya na-discern nga, naging mali yung direction. Binigay niya yung commitment, nanakaw sa kanya yung commitment niya, ano po. Kaya tayo po mga kapatid, magandang paalala sa atin. Kapag wala na tayong ginagawa sa church, baka nanakaw na din po yung ating commitment sa Panginoon, ano po. Kasi sa church madami dapat gawin. Sa church, busy dapat, lalo na po sa mga pagpapahayag ng mabuting balita. At hindi lamang yun, ano po, hindi lang yun nawala yung relasyon, hindi lang nawala yung commitment ni Samson dahil sa maling direksyon, nawala din yung kanyang ministry. Take note mga kapatid, judge itong si Samson. Mababasa natin all throughout sa Book of Judges na laging hina-highlight yung bansang Israel. But dito ay leader mismo ang gumagawa ng pagkakamali. Mismong leader ang nagtatago ng kasalanan. Kaya ano nangyari? Yung kanyang ministry na pagiging judge ay nanakaw, nawala, ano po. Dahil nga, una, ungodly discernment will lead you to ungodly direction. Ano mangyayari doon sa ungodly direction? Yung relationship, magiging mali. Yung commitment, mawawala. At yung ministry ay mawawala. Kaya nga, yung end result natin kapag hindi tayo naging responsableng Kristiyano. In fact, marami na natin beses itong pinag-usapan, yung pagiging yung hindi natin pagseryoso ng kabanalan ng Diyos, ano po. And dito binalik tayo sa buhay ni Samson, pinaalala ulit that ungodly discernment will lead us to ungodly direction, and ungodly direction will lead us to ungodly decision, ano po. Una po, ungodly discernment will lead us to ungodly direction, and ungodly direction will lead us to ungodly decision. Tingnan niyo po yung nangyari. After bumagsak ni Samson sa patibong ng kalaban, after niyang ibigay yung kanyang lakas, after niyang sumurrender sa patibong ng kaaway. Verse 20, isang nakakalungkot na mga na pwede nating basahin dito. At kanya sinabi, Samson, may dumarating ng mga Filisteo. Nagtagkang pubangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siya tulad ng dati. Pero tingnan niyo po yung naka-highlight. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Alam niyo po, lungkot po yan, mga salitang yan. Ano po? Na kung saan akala ni Samson, kasama pa niya ang Diyos. Minsan sa ating mga desisyon, minsan akala natin kasama pa natin ang Diyos. Ano po? Minsan sa mga ginagawa natin, hindi natin namamalayan na iniwan na tayo ng Diyos. I mean, to the point na hindi na natin kasama
ang Diyos sa mga desisyon natin. Lalo na kung ang desisyon natin ay more on sa ating mga sarili, more on sa ating hindi para sa Diyos, hindi para sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos, di po ba? Sa verse 21, sabi dito, binihag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Tingnan niyo, mula sa love at first sight, ang naging dulo, dinukit ang kanyang mga mata. Siya dinala sa gasa, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Galing siya, kilala siya sa pagiging malakas, kilala siya, nilulook up siya sa pagiging matapang. Pero sa kwentong ito, dahil hindi siya naging responsableng judge, hindi siya naging responsableng lingkod ng Diyos, ito po ang nangyari sa kanya. And take note mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, magbantay tayo. Baka tayo na nagsasabing malakas ngayon ay bumagsak din bukas. Ano po. Magandang paalala po sa atin yan. Pero dito po sa kwento ni Samson ay magandang tingnan ho natin na the story of Samson reminds us that the true strength is not in physical might but in our dependence on God. Na ang totoong kalakasan natin ay hindi po sa kaya natin gawin, ang lakas natin ay hindi sa sweldong tinatanggap natin, ang lakas natin ay hindi sa mga material na bagay na meron tayo, kundi ang totoong kalakasan ng isang mananampalataya ay yung sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Yung total dependency sa ating Panginoon. Kaya nga magandang paalala sa atin as we close itong buhay ni Samson, na God wants us to be responsible believers. Na tayo maging responsable mga kapatid upang hindi natin maranasan yung ungodly discernment, upang hindi natin maranasan yung ungodly direction, at upang hindi natin maranasan yung ungodly decision. Mga kapatid, maging responsable po tayong mananampalataya. At hindi lamang po yun, kundi mula po sa kwento ni Samson and Delilah, God wants us not just only to be a responsible believers, but God wants us to be redemptive believers. Na kung saan ipamuhay natin yung tagumpay na meron tayo. Na wag na tayong mabuhay sa pagkatalo. Na wag na tayong mabuhay sa mga pagkakamali. Na wag na tayong mabuhay sa ating pagbagsak. Dahil tayo po tagumpay na. Kasama po ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga magandang tingnan natin the truths mula po sa katagumpay na meron tayo. Una, stand up where you have fallen. Tumayo tayo kung saan tayo bumagsak. At kayo po ang makakagawa nan. Alam nyo din po ang inyong sarili kung saan kayo bumagsak. Kaya magandang paalala sa atin to. Sabi ng verse 21, kung babalikan natin. Biniyag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata, siya dinala nila sa gasa, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Medyo akala natin tinali lang pero kung babasahin pala talaga natin, medyo matagal yung pagpapahirap kay Samson. Ngunit sa verse 22, dito naman po ang magandang basahin dito sa mga talantang to. Samantala, unti-unting humahabang muli ang kanyang buhok. Ibig sabihin ay muli siyang lumalakas. Na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Na hindi siya binitawan ng Diyos basta-basta. Kaya nga magandang paalala sa atin mga kapatid, na saan man tayo bumagsak, doon tayo bumangon. At makakabangon tayo dyan dahil tagumpay na ang ating Panginoon. Kung bumagsak tayo sa relasyon, ayusin po natin. Kung bumagsak tayo sa emosyon, bumangon po tayo. Kung bumagsak tayo sa mga pinansyal, sikapin po natin bumangon. Kung bumagsak tayo sa maraming aspeto ng ating buhay, bumangon po tayo. Mga kapatid, ang ating pong tinatahak ay hindi po pagkatalo. Ang ating pong tinatahak ay tagumpay na. Dahil tagumpay na po ang ating Diyos. Kaya nga yung stand up where you have fallen. Pangalawa po ay stand firm in our faith. Hindi lang stand up but to stand firm. Yamang tagumpay na ang ating Panginoon ay tayo po ay tumayo, tayo po ay magbantay at lagi po nating iingatan ang ating pananampalataya. Kagaya po ng sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Tayo ay stand firm in the faith. Kagaya ng nabanggit po dito sa verse 2 na talagang magdamag nagbabantay itong mga Palestino
para mapabagsak itong para matiyak nilang mamamatay itong si Samson, ano po, na parang paalala sa atin lahat. Magdamag, nakaabang ang kaaway para tayo gambalain. In fact, pagkatapos ng service na 'to, pagkatapos ng ating gawain, nakaabang na kaagad ang kaaway paano tayo pababagsakin, kung paano aagawin yung commitment natin, kung paano aagawin yung relasyon natin sa ating Panginoon, kung paano aagawin yung mga ministry natin sa Panginoon. Pero ang paalala po ni Apostol Pablo, be on your guard, ano po. Stand firm. Tumayo tayo sa ating pananampalataya. Tagumpay na ang ating Panginoon and be courageous. Buhay ang ating Panginoon at be strong. Lakasan po natin ang ating loob kasi tagumpay na po ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating mga pinagdadaanan, ano po, gusto ko pong paalala sa atin mula sa salita ng Panginoon, tagumpay na po ang ating Panginoon. Ano. At we need to be stand firm, ano po. Naalala ko lang po itong article na to na minsan sa Washington ay meron daw pong nagnanakaw. Kaya lang habang siya nagnanakaw ay nanakaw po yung kanyang sasakyan, ano po. Habang siya nagnanakaw, ninanakaw naman yung kanyang sasakyan, ano po. Parang hindi siya naging aware, ano po. Kaya be on guard, ano po. Be on guard. Stand up where you have fallen. Stand firm in our faith. Pangatlo po, we need to stand for Jesus faithfully. Na kahit anong mangyari, na kahit anong pagsubok, na kahit anong kabiguan, na kahit anong pagluha ang dumaan sa atin, anuman journey natin sa ating buhay, we will stand for Jesus faithfully. Faithfully. Na kahit anong mangyari, na kahit anong kahit may inflation, kahit may iba't ibang gera, kahit may pandemic, kahit may mga iba't ibang karamdaman na walang lunas, kahit ano pong mangyari, tayo ay para sa Panginoong Hesus at maglilingkod tayo para sa ating Panginoong Hesus. Maglilingkod tayo ng tapat. Siguro gusto ko pong iwanan itong 7 bagay na makakatulong sa atin upang mamuhay ng may katapatan sa ating Panginoon. Una, i-practice po natin itong consecration with prayer. Ano po? Talagang magbigay tayo ng pansin. Lagi nga po natin sinasabi na ang church na healthy ay may healthy prayer. Ano po? So talagang tayo ay nagpapanalangin na. Kaya muli, ini-invite ko po ang bawat isa sa prayer meeting. Ano po, last Wednesday di lang ako naka-attend kasi by nung 10:00 na ng gabi ay nawawala na po yung wifi. Nagpaalam naman po ako sa Pastor Joel. But inaantay ko talaga, kaya lang ay bumagal yung wifi. But ini-invite ko po muli ang bawat isa sa atin. Pahalagahan po natin ang pananalangin. Ano po, sa bawat pagtaas ng ministry, sa bawat pagtaas ng commitment, dapat ang kaakibat po nito ay pagtaas ng ating level sa pamamagitan po ng pananalangin. Practice meditating God's word. Ano po, ito yung ating MTM. Ano po, at lagi ko pong ipapaalala sa inyo yan. Hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo na wag po nating layuan ang salita ng ating Panginoon. Wag po nating ilayo ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Kasi sabi po ng salita ng Panginoon, your word is a lamp unto my feet. Siya yung maggagabay sa atin upang tayo mamuhay ng may kabanalan at the same time ay magkaroon ng kawangis ng ating Panginoong Hesus. Practice consecration with prayer, practice meditating in the word. Kasi po practice right thinking. Ano po, isipin po natin yung mga tama, isipin po natin na kung may problema, tingnan natin ano yung tinuturo ng Panginoon. Kung may pagsubok, tingnan natin ano yung kagandahan ng ginagawa ng Panginoon at ano yung dulo nito. Practice right thinking. Pang-apat po, practice keeping your eyes pure. Ano po, na nabasa natin dito kay Samson, ano, hindi niya pinaraktis eh. In fact, may mga kasalanan na hindi niya dinil from chapter 14, ano po. Kaya dito sa chapter 16, talagang siya ay bumagsak. At hindi niya na malayan nang bumabagsak na pala siya. At magandang paalala po sa atin yan, ano po. And alam natin yan. May mga social media na kung saan may mga pangit na post, may mga vloggers na kung saan mga nagmumura, may mga vloggers na kung saan ay pinopromote pa yung mga LGBT, ano po, ay i-practice po natin na bilang mananampalataya na maging pure yung ating mga pinapanood, yung ating mga pinopost, yung ating mga binabasa, ano po. Panglima ay isang mahalagang paalala po, i-practice natin na tayo umiyak sa ating mga kasalanan. I-grieve talaga natin yung ating mga kasalanan. Kagaya po nung mensahe last Sunday, ang kasalanan ang mahadlang para hindi natin maranasan
yung pagtulong, yung pagtugon, at yung pagpapala ng Diyos. Ano po? Kaya nga sa ating mga pagkakamali, try po natin iiyak yan sa Panginoon. I-try po natin yan na isuko sa Panginoon. Dahil sinabi rin naman po ng salita ng Panginoon, mas mapalad ang lumuluha. Ano po? Pang-anim ay hindi lang po yun, kundi practice being thankful. Ano po? I-practice natin na lagi tayong magpasalamat. Ano, at ito naman ay lagi din natin ginagawa. Ano po, every fourth Sunday, uh, tayo po ay may pagpapasalamat. Sa Sunday, meron tayong Thanksgiving. Ano po, at papraktisin natin yan na lagi tayong may dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At kasama po sa ating theology na i-practice na rin po natin na i-anticipate na din po natin na may sufferings sa mundong ito. Ano po? At hindi naman prosperity gospel yung ating kinilala, kundi sa theology natin at sa ating stand ay meron talagang sufferings dahil mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi na merong may kaguluhan sa mundong ito. But take heart, I have overcome the world. Kaya nga ang magandang paalala dito sa buhay ni Samson, Samson's fall teaches us that our greatest battles are often within ourselves and victory comes through surrender to God. Ano po? Minsan yung ating greatest battles ay nasa atin pa lang mismong nasa ating sarili. Minsan ay akala natin malaya tayo. Yung pala ay yung battle ay nasa ating mga sarili lang. Ang problema pala yung tayo, ano po, kagaya nung paalala last Sunday, minsan ang nangyayari, hindi na priority ang Diyos, option na lang eh. Ano po, pag option, kapag libre ka lang, kapag gusto mo lang, kapag pabor lang yung nangyayari sa'yo, ay tsaka ka lang magjo-join, tsaka ka lang magbabasa ng Biblia, tsaka ka lang mananalangin. Pero kapag priority mo, Lord, kahit anong sitwasyon yan, kahit anong pinagdadaanan mo, talagang ikaw ay mag-i-engage sa mga gawain, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Minsan, ang problema ay sa ating sarili. At minsan, ang victory doon ay kapag sinurrender natin ang ating battle sa ating Panginoon. God wants us to be redemptive believers. Ipakita ho natin na tagumpay ang Diyos sa ating mga buhay. Ano po? Ipakita natin sa mga problema dumadating sa ating mga buhay, magkakaiba man to, na tagumpay ang ating Diyos. Ano po? Natagumpay na ang ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, God wants us to be responsive believers. Ano? Hindi lang po responsible, hindi lang po redemptive, kundi maging responsive. Ano po? Na kung saan kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, lagi namin sinasabi ng mga ng Pastor Joel, na napakahalaga ng hindi lang tagapakinig, kundi ginagawa din yung mga bagay na gustong gawin ng pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Dapat maging responsive tayo. Hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang tayo papayag na for the sake na may service lang every Sunday ay hindi tayo papayag sa mga ganun. Dapat kung ano yung gusto ng Diyos. Minsan masakit, minsan ay pagpapalo, pero kailangan nating gawin dahil ito yung gusto ng Diyos sa atin. Ano po. Kaya nga sa verses 28 to 29, sabi ho dito, after po ng mga pangyayaring ito, sabi at nanalangin si Samson. Alam niyo po, gusto ko itong panalangin ni Samson. Maikli, pero malaman. Alam niyo po, ang panalangin ay hindi po pahabaan. Ang panalangin po ay patapatan ng ating nararamdaman, ang ating concern po. Ang dalangin ni Samson dito, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin. Sabi ng English ay ganito sa English Standard Version. Oh Lord God, please remember me and please strengthen me only this once. Na para bang sinasabi ni Samson, Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Gusto pa kitang paglingkuran. At sa huling pagkakataon na to, na meron ako, ay hindi ko na sasayangin. Hindi ko na pakakawalan itong pagkakataon. At gusto kong parang sinasabi ni Samson na iparanas mo lang, minsan pa Panginoon, hindi ko na pakakawalan. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po alam kung paano natin ina-appreciate ang buhay na nagmumula sa Panginoon. Hindi ko po alam kung paano natin pinagpapasalamat sa Diyos yung buhay na meron tayo. Pero ang bawat araw po sa atin ay parang paalala sa atin na yung buhay na meron tayo ay minsan lang. At
minsan lang itong pagkakataon. Marahil yung paglilingkod bukas ay huli na kapag ipinagpabukas pa po natin. Marahil yung ating pagsunod bukas ay maging huli na kung ipagpapabukas pa po natin yan. Mga kapatid, sa bawat araw na binibigay sa atin ng Panginoon, isang pagtawag na itong araw na to ay araw ng paglilingkod, araw ng pagsuserve sa Panginoon, araw ng pagluwalhati, araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri sa Panginoon. Sa bawat araw na meron tayo ay isang malaking pagkakataon upang gamitin ang minsang buhay na meron tayo. And alam natin tong kwentong to. Ginarat ng Panginoon yung dalangin ni Samson, ginarat ng Panginoon yung dalangin, yung concern, yung hinaing ni Samson. At alam po natin yung story dito. Nagtagumpay si Samson. At kagaya po ng ating binasa kanina na kahit anong pagkakamali, malawak ang biyaya ng Panginoon. Na kahit ano yung pagkukulang natin, maging tapat lang tayo. Na kahit ano yung shortcomings natin o shortcoming natin, yung flaws natin, na kahit ano yung downs natin, maging honest lang tayo sa Panginoon at wag nating sayangin yung binibigay niyang pagkakataon na meron tayo. Sabi ni Jerry Bridges, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. Yung atin daw pong mga pangit na araw ay hindi daw po masama para hindi abutin ng biyaya ng Panginoon. But in your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Yun naman daw pong mabubuting bagay, yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin ay hindi sobrang ganda para lagpasan natin yung katotohanan na kailangan pa rin natin yung biyaya ng ating Panginoon. Na kahit anong sitwasyon natin, na andyan yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, magandang applied obedience natin. Kanina, tiningnan natin na yung buhay ni Samson ay nagdadala ng mensahe ng kalakasan. Dapat ganito magiging. Ito yung kwento niya, pero yung buhok niya ay nagdadala ng commitment, ng mensahe ng commitment niya. Yung Samson's yung buhay niya ay nagdadala ng mensahe na hindi pala maganda, hindi lahat ng magandang umpisa ay magkakaroon ng pangit na ng magandang dulo. Yung Samson's journey reminds us, despite our mistake, He can still use us. Kaya nga magandang gamitin natin itong applied obedience na to. Una, let us carry the message of God's strength to those who are weary. Tayo magdala ng mensahe ng kalakasan ng Diyos sa mga taong nanghihina. Tayo magdala ng mensahe ng kalakasan sa mga taong nasasaktan. Tayo po magdala ng mensahe sa mga taong nabibigatan. So, tayo po ang magdala ng mensahe ngayon. Pangalawa, ay hindi lang po kung ang nagkamali si Samson sa kanyang naibigay niya, nanakaw niya yung kanyang commitment. Tayo po, magandang paalala bilang applied obedience sa atin. Let us be consistent in our commitment to God. Maging consistent tayo. Hindi lamang po kapag unang mga meeting ay okay, tapos pag ongoing eh wala na. Hindi po. Maging consistent po tayo. Maging consistent tayo sa ating mga ginagawa, lalo na po sa commitment natin sa ating Panginoon. Pangatlo, let us finish the race God has given to us. Tapusin po natin yung ating takbuhin na binigay ng Diyos before us fruitfully and faithfully. Tapusin po natin yan. Hayaan po natin na mag-exit tayo sa mundong ito na nagtatapat. Mag-exit tayo sa mundong ito na may bunga. Mag-exit po tayo sa mundong ito. Yung ating legacy na tinapos talaga natin, yung ating calling, tinapos talaga natin o tatapusin talaga natin yung pagkatawag natin sa ating Panginoon. At pangatlo, habang may panahon pa. Pang-apat, habang may panahon pa, let us return to God intentionally and sincerely. Tayo ay bumalik na sa Panginoon. Huwag na tayong lumayo. Huwag na nating talikuran ng Panginoon. Huwag na nating subukin ng Panginoon habang may panahon pa. Habang binibigyan pa niya tayo ng oras. Habang binibigyan pa niya tayo ng araw. Bumalik na tayo sa ating Panginoon intentionally and sincerely. Alam niyo po, itong buhay ni Samson kung ating i-close o kung ating bibigyan ng conclusion, like Samson, we may lose our way. Minsan maliligaw tayo, minsan magkakamali tayo. But God can still use us to fulfill His purpose if we turn back to Him. Kung tayo ay babalik sa Kanya. Mga kapatid, sa mundong ginagalawan natin, hindi po playground, kundi
meron pong demand na nagmumula sa ating Panginoon, and He is demanding us na maging responsableng mananampalataya, na maging redemptive believers, pamuhay natin yung tagumpay, at maging responsive believers. Tugunin po natin ang ating Panginoon sa kanyang mga sinasabi sa atin, sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya nga sa atin pong small group o sa ating pag-uusapan mamaya, dalawang tanong ating pong titingnan. Una, how can I ensure that I am spiritually, mentally, and physically nourished to continue serving faithfully? Paano natin natitiyak na talagang spiritually ay malago tayo? Paano natin natitiyak mentally talagang tayo ay malago, and physically ay tayo ay malago para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod, ano po. And last na ating pag-usapan, paano natin matitiyak na aalis tayo sa mundong ito, na iiwanan natin na maganda yung legacy, ano po, na hindi tayo kagaya ni Samson, yun ang maalala sa kanya, kundi ay exit tayo sa mundong ito ng with good testimony and good legacy, ano po. So ito pong dalawang bagay na to ang ating pag-uusapan. So bago po 'yon, tayo po tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Hindi man namin binasa lahat, pero napakayaman po ng inyong salita. Napakaraming lesson na makukuha sa kwentong ito. Ngunit salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin, Panginoon, na kayo ay may dinidemand sa amin, Panginoon, na kami maging responsableng mananampalataya, na kami po ay magkaroon ng godly discernment, na kami po ay magkaroon ng godly direction at hindi ungodly direction, at magkaroon po kami ng godly decision at hindi po ungodly decision, Panginoon. Dinidemand niyo rin po sa amin, Panginoon, na pamuhay namin yung tagumpay. Huwag namin itago. Ipakita namin sa mundong ito yung aming katagumpayan, na dahil po sa aming Panginoong Hesus, kami po ay tagumpay na. Kaya nga po, tulungan niyo po ang bawat isa na tumayo sa mga kung saan bumagsak, Panginoon. Kailangan po namin ng inyong biyaya, yung mag-stand firm sa aming pananampalataya at mag-stand for Jesus faithfully, Panginoon. Lord, hindi lamang yun, kundi ninanais niyo din po na maging responsive. Tumugon kami sa mga salita na inyo pong ipinapangaral sa amin, sa aming pag-MTM, sa aming mga Bible reading, na maging responsive kami, Panginoon, na mananampalataya. Lord, tulungan niyo kami. Salamat sa buhay ni Samson, Panginoon, na nagpapaalala na kami man pwede niyo gamitin sa kabila ng aming mga limitasyon, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.